Sound check mga kanok ng paputok ng putok na balita sa inyo't putok na balita sa akin. For today's video mga tol, ay gagawa natin ng reaction video. Itong track ni Ramdi's Fit Hero at ang title nito ay Rose Ann. And this is an official lyric video. So sa mga paputok natin yan mga tol, no? Pasensya na, medyo 10 days tayo din nakagawa ng reaction video dahil naging busy lang ako sa aking maliit na negosyo. Ito yung pagtitinda ng leche plan. At the same time mga tol, gusto ko lang ipakita sa inyo ang aking Decidido perfume. Ito ay sarili ko mga tol ha. Sa mga gustong magabil nito, PM lang kayo, business.noknokpaputok@gmail.com. So meron tayong pang lalaki at meron din pang babae. No? So for only 250 pesos. So sa mga gustong sumuporta sa akin, mga gusto ng pang regalo, di ba? Ito yun. Kulay blue at salamat sa suporta. Okay, pero bago yun mga tol, gusto mo bang kumita habang pinapanood ang paborito mong sports? Well, gusto kong ipakilala sa inyo ang 1xBet. At ang malupit pa dito ay sa unang deposito mo mga tol, pwede kang makakuha ng up to 7,000 bonus. Kung paano makuha yun, i-click mo lang yung link na nasa comment section at mag-register ka na dyan at i-type mo lang ang promo code na paputok. At syempre, pwede kang tumaya sa NBA, PBA, UFC, boxing, at marami pang iba na pwede pagpilian sa 1xBet. At syempre, kung malupit ka mag-predict kung sinong mananalo sa mga naglalaban, ay automatic pera agad yun. At kung feeling mo naman ay paldong-paldo ka na, ano pang iniintay mo? I-cash out mo na yan dahil napakadali mag-cash out dito. Meron nga pala ditong GCash, Paymaya, at syempre, bank. Kaya ano pang iniintay mo? Download nyo na ang 1xBet. Wait, there's more. Keep it fun. Gamble responsibly. Bawal nga pala to sa minor, ha? Eto ko na. So yun mga tol, maraming salamat. Tara, simulan natin mag-react dito kay Ramdi's and Hero. At ito ay under ng Universal Record Philippines. So matik, copyright na naman tayo dito pero okay lang yan. Universal Record Philippines. Possible kaya akong makuha niya mga yan. Good son. Shakira. Hella bad. Uy, Good Son? Narinig ko Good Son ha. Kung si Good Son man yon, big shout out. Nakausap ko siya dahil kaibigan pala siya ng kaibigan ko. Okay, shoutout kay Daniel Vignola. At syempre, shoutout kay Good Son. Hope to see you soon, idol. Let's go! Ako si Osong, 17 taong gulang. Pangalawa sa tatlong magkakapatid, hiwalay ang mga magulang, taga-Antipolo, Kupang. Ako'y ina na din ngayon sa aking dalawang anak, kahit di ko pa alam ang maging magulang. Na madaling malagyan ng sinapupunan, hindi ko malilimutan ang nangyaring kababuyan sa loob ng aming tahanan. Dito mga tol, mapapansin nyo na madali daw lagyan ng bata ang sinapupunan sa nangyaring kababuyan. And kung mapapansin nyo dito sa eto image na to, babaeng may saklob ng kamay at umiiyak. So, I think may nangyari dito hindi ka nais-nais o hindi maganda. Di ba? Ulitin natin ha. Ganda ng istorya na ito ha. Siya si Osang na may dalawang anak. Si Osong, 17 taong gulang. Tsaka 17 taong gulang pa, bata pa, no? Pangalawa sa tatlong magkakapatid, hiwalay ang mga magulang, taga-Antipolo, Kupang. Ako'y ina na din ngayon sa aking dalawang anak, kahit di ko pa alam ang maging magulang. Na madaling malagyan ng sinapupunan, hindi ko malilimutan ang nangyaring kababuyan sa loob ng aming tahanan. Nagsimula ang hindi masikurang kahalayan na mapagdesisyonan ni mama na mga ibang bayan at iwanan kaming tatlo sa aming ama-amahan. Nung maayos kaming pinapakis. No, mukhang nag-gets ko dito mga tol. Stepfather na eh. Di ba? What the fudge, man? Ama namang ibang bayan at iwanan kaming tatlo sa aming ama-amahan. Nung unay maayos kaming pinapakisamahan, tinaglahoy, tinatrato na lang na parang basahan. Kapag nalalango sa alak, pinagnanasahan ako at halos gabi-gabi na lang naghinagkapang at wala akong magawa. Subukan mo sumigaw para ang bangkay niyo bukas sa ilog na lumitaw. Palaging nanginginig kahit hindi giniginaw. May mga araw at gabi na gusto ko nang bumitaw, kaso hindi ko maiwanan ng kuyang may kapansanan at Ay, di mo mga tol, meron ditong artwork na parang si Ramdi's tsaka si Hero na parang ini-interview yung babae. Ano ba nangyari? Paano napapunta sa ganon? Paano napapunta sa na-rape ka nung lalaking yun? Parang ganon. Kasi tingin ko, araw-araw na nga ginagasa do. So, I think, ito yung naging dahilan kung ba't nagkaroon ng bata sa kanyang sinapupunan. So, panggagahasa ng kanyang ama-amahan.
Paing kapatid ko na 10 taon pa lang araw at gabi na gusto ko nang bumitaw. Kaso hindi ko maiwanan ng kuyang may kapansanan. At babaeng kapatid ko na 10 taon pa lamang gustuhin ko man lumaban. Mas nilunok ang tapang para sa pansamantalang kalayaan. Lunok laway na nagpahalay ako. Tapos ano no, kung kailan may kapatid kang pwede magtanggol sa'yo, may kapansanan pa yung lalaki. Tapos yung bata, 10 years old, so parang anong kayang gawin nun, di ba? Naiipit siya sa sitwasyon na talagang hindi siya pwedeng ipagtanggol. Kung gustuhin man, di ba? Taon pa lamang gustuhin ko man lumaban. Mas nilunok ang tapang para sa pansamantalang kalayaan. Lunok laway na nagpahalay ako. Buksan ang iyong mata, bukang iyong bibig, sabihin ang gustong sabihin, tibayan ang dibdib. Dito mga tol, sa chorus ni Hero mga tol, mapapansin nyo na parang ini-encourage niya yung mga taong nasa ganitong sitwasyon na kung saan mag-open up ka lang for you to to relax at the same time makuha yung justice na hinahanap nyo kapag ka ganun yung sitwasyong nangyari sa inyo. And napakarami mga tol na naniniwala ako na napakarami ding mga kababaihan na naabuso na mga kalalakihan lalo na't kadugo nila at the same time mga tol karelasyon ng mga magulang nila. Kasi nangyayari kasi yan mga tol kapag ka yung nanay mo, possible talaga magkaroon ng masamang balak. Talamak pa siya sa alak. No? So, isa sa dahilan kasi yung alak kapag ka napasobra yan, maraming pwedeng mangyari dyan. Kahit sabi mong gaano kabait yung tao, kapag tinamaan ng alak, lumalabas yung maiitim na balak. Di ba? Hindi ka makapagpasya dahil sa mga mapanghusga. Tumingin sa salamin, saka mo tanungin kung nasan ang hustisya. Hubad, gusto ko buong saplot o gusto mo pukpukin ko kapatid mo ng mangkok? Asan na yung kuya mong parang laging inaantok? Kulang-kulang, ayan tuloy, hindi ka maipagtanggol. Sige patong na. Diba, mga tol, trash talk pa to no? Kulang-kulang pala yung kapatid niyang lalaki, kaya hindi talaga siya maipagtatanggol. Sa mga nakaka-encounter ng ganyan mga tol, kung may kakilala man kayo, sa inyo nag-open, please comfort them. No? Alalayan niyo sila kasi trauma na pwedeng naranasan niya at the same time yung anxiety, depression na pwedeng pumasok sa kanyang katawan, kailangan niya ng kausap. Kailangan niyan ng makikinig. Kailangan niyan mga tol ng taong hindi siya uhusgahan sa sasabihin niya, no? All you have to do is to listen. No need to No need to correct, no? Pakinggan mo lang. Sobrang gaan sa pakiramdam ng para sa mga taong nakakaranas ng anxiety and depression at the same time yung trauma na naranasan niya ng mga bata siya. Maraming umiidad mga tol na akala mo okay na pero at the end of the day may tinatago palang matinding pangyayari sa buhay, no? Whether nangyari nung 15 years old siya, di ba? Sobrang nakakakilabot. Kaya hanggat maaari, unawain natin sila. Pakinggan. Dahil sila ay biktima. Hindi nila ginusto yan. Sila ay biktima. Nagkakaroon lang ng dahilan ng kahihiyan dahil baka sila batikusin ng mga tao. Pero sa totoo niyan, sila yung dapat humanap ng hustisya o ibigay natin yung hustisya na hinahanap nila. Sobrang solid ang track nito, parang Ramdis, parang Hero. So much appreciated. And isa to sa mga likha na talagang ang sarap pakinggan, ang sarap himayin. It doesn't matter kung kung speed rap or boom bap. Ang nagmamatter dito mga tol, yung storytelling na talaga namang guided siya, syempre ni Sir Glock. Makikita nyo naman the way kung paano magkwento, pero yung sarili-sarili nilang estilo, inilalagay nila dun sa isang track. Diba? So, congratulations agad sa inyo. And I hope magkaroon to ng music video para iba yung dating, diba? Mas appreciated yun. Dito nga, appreciated mo na yung mga drawing, no? And big props sa nag-drawing, mga tol, sobrang understandable. Tuloy tayo. Sa lamesa at sayawan mo ko na para kang si Magdalena. Huwag kang umiyak, sinisira mo yung eksena. Sabay ka sa niya sa akin ng kalawanging bareta na punong-puno ng bala, hintuturo sa gatilyo. Yung uso ng paril nakahalik sa aking sentido. Gawin mo pa gusto ko kahit ano, halika rito. Kinaladkad papunta sa kwarto ni Kuya Nino at saka binalibag. Pinahiga ako na parang manikin. Yung kuya ko walang muwang lang sa akin na nakatingin. Parang gusto niya tanongin bakit ako umiiyak. Habang demonyo sa ibabaw ko tuloy sa pagbiyak. Sa maselang parteng bahagi ng aking katawan. Tama na po ang tanging salitang pinapakawalan.
kawalan ng aking bibig. Mahigpit na sakal sa aking liig. Hayok na hayok ang hayop at walang nadidinig. Pagkatapos niya makaraos, inabandonan na parang bagong hubad na sapatos. Iniwang wala sa ayos, kailan ba matatapos? Ang tanong sa aking sarili habang luhay umaagos sa mata. Buksan ang iyong mata, buka ang iyong bibig. Actually mga tol, ito yung mga gantong kanta, ito yung mga tipong papakinggan mo na lang talaga. No? So pasensya na kung ba tayo napapapost, malamang sa malamang yung iba nai-interrupt sa akin. I just want to dissect. Kahit naman nauunawaan na natin, gusto ko lang ibigay yung opinion ko. No? Pero kita nyo naman mga tol, kahit pakinggan mo lang talaga manggigigil ka na what if isa sa mga pamilya mo yung nakaranas ng ganon, di ba? So wag naman sana, pero maraming pwedeng magawa, di ba? Kahit sabihin mong bawal tayong kumitil, pero kung ganun yung estadong maaabutan mo, makakakitil tayo eh, di ba? Di natin masasabi kahit gano'n ka kabait. What the fudge, man? Didinig. Pagkatapos niya makaraos, inabandonan na parang bagong hubad na sapatos. Iniwang wala sa ayos, kailan ba matatapos? Ang tanong sa aking sarili habang luhay umaagos sa mata. Buksan ang iyong mata, buka ang iyong bibig. Sabihin ang gustong sabihin, tibayan ang dibdib. Kung hindi ka makapagpasya dahil sa mga mapanghusga, tumingin sa salamin, saka mo tanungin kung nasan ang hustisya. Walang gabi na hindi ako niyayakap ng demonyong sinapian ng espiritu ng alak. Kaya nang makita kong siya'y tulog na tulog sa amat, alas 2 ng madaling araw, pagtakas ay binalak. Daan-daan na gumagapang palabas ng pintuan, kumaripas ng takbong parang takas sa bilangguan. Ng mga sandaling to'y kailangan samantalahin, makabalik sana sa bahay bago pa siya magising. Kahit naubod ng dilim ay nakayap akong tinahak, pinakamalapit na bahay ng aming kamag-anak. Katok ako ng katok, paus na rin sa kakatawag. Wala akong napalang tulong, malapit na magdiwanag. Hindi pwede to kaya dali-dali na bumalik. Binilisan ko na kahit mga pa ako'y masakit. Kinakabahan habang palapit na ng palapit. Pagdating ko bumungad siyang nakangitit, walang damit. Agad akong pumanik sa silid ng mga kapatid, na madinig ko na sige ang iyak ni Elizabeth. Nadatnang ko na duguan na ang kanyang pangibaba. Wala ka talagang patawad na putang ina ka. Kaya mabilis ko na kinuha ang pinakamatalas na patalim, na nakatago sa pundalang. Una ko hinabot ko siya para patayin. Tumakbo sa lababo sa lagay na plato para kunin at tinabi niya barila. Abutan ko at tinapi ko ang braso, tumapo mga hawak namin, pareho kami tumubas sa sahig. Malakas sa lagay ko tagilid, pumaiba pa mga kamao niyang hinataw habang hininga ko yaking inaagaw. Bumabahan na ng dugo, handa na akong mawala sa mundo. Isa suntok na labasan na ang bungo. Nakatinig ako ng isang putok, ang matagal kong hinahanap at hinihintay, na hustisya ay natagpuan ko sa mga kamay ng kuya ninyo. What the fudge? What the fudge, man? Almost teary-eye yan mga tala. Oh. Sobrang creative, sobrang quality ng pinuproduce talaga ng mga taong to. Kanina, sobrang goosebump tayo dito mga tol, no? And I didn't expect na si Nino pa yung makakakitil ng buhay dun sa ama-amahan niya, no? And merong mga likha kasi mga tol na kahit sabihin mong walang lyrics video, walang music video na ay intindihan. Pero mas nakakatulong ang mga lyrics video or visual video lyrics, at the same time yung music video, just to clarify yung mga scene. Di mo? Ang ganda ng nung scenario na mata ni Nino, tapos pag boom, biglang kalabit ng gatilyo. Lupit. Big shoutout sa inyo, Roseanne. Lupit. Mananatiling tagapakinig, Sir Ramdis, big props sa'yo. Siyempre, big props din kay Hero. Pero si Ramdis kasi, sobrang natutuwa ako sa taong yan. Sobrang humble. Sobrang ilang taon na lumipas mula ngayon, nakita ko yung taong yan, nasaliksik ko din yan, nahanap ko yan, nakinig ako ng mga track niyan, and yan sana yung wag mawawala sa'yo, yung puso para iparamdam sa mga tao yung bawat letra na isinusulat mo. Sobrang nakakakilabot. Para sa akin, ang mabigyan mo ng kilabot na pakiramdam ang mga tagapakinig, isang blessing yan para sa mga rap artist na gustong magbahagi ng istorya at talento para sa mga tao. Ano kasi yan
Para sa akin, ang pagiging rap artist sa isang instrumento na to connect yung emosyon ng tao dun sa ibang tao. So, ganun siya mga tol. Kumbaga, ikaw yung nagtitinda ng produkto mo para ma-appreciate nila. Congratulations! At I hope ma-meet ko na rin kayo soon. Ramdis, Hero, at syempre, si Bish, na ano ko na yun na na-meet ko na yan dito sa hood namin. I hope magkita-kita tayo. So much appreciated. Salamat. Lupit nun Hindi ko naasahan yung ending na yun Universal record. Sana maging ano tayo dyan. Pwede kaya tayo maging rap artist doon.